Guys, magandang umaga. Welcome back sa aking channel. Thank you so much for supporting me and advance Happy New Year to everyone. Ayan, balikan po natin ang kwento sa abot kamay na pangarap. Dito nga ay meron ding magpapakilalang isang misteryosong lalaki. At ang aking palagay, siya ang papa nitong si Justine. Siya ang nangangalaga kay Justine. Alam ng papa ni Justine ang kalagayan ng kanyang lolo dahil nabalitaan niya ito. Kaya naman, itong si Justine ay sinabihan ng kanyang papa dahil nasa tamang oras na nga na makita niya ang kanyang tunay na ina. Na pumunta na nga siya ng Pilipinas upang magpapakilala sa pamilya ng mga Tanyag sapagkat siya nga ang nawawalang anak nitong si Giselle. Kung nga ay nagkasampalan itong mag-ina at walang kamalay-malay nga si Giselle sa mga nangyayari. Dito na nga ay magpapakita na sa kanila itong papa nitong si Justine upang ipakilala siya ng formal dito kay Giselle. Magugulat nga si Giselle sa kanyang matutuklasan. Buong akala niya ay patay na ang kanyang anak. Ngunit talagang hindi siya nananaginip at talagang kaharap na niya ang kanyang anak. Subalit mahihirapan siya dahil ito nga si Justine ay punong-puno ng hinanakit sa kanya. Paano kaya niya mapapaamo ang kanyang anak nang sa ganun ay magkasundo nga sila? Sa kabilang banda, ito ngang si Lynette ay matindi na nga ang trauma na nararanasan at maging ito ngang si Chiang Susan ay nasasaktan na niya dahil nagkakaroon na siya ng mga hallucination. Palaging bumabalik sa kanyang isipan ang mga nangyayari kung saan nagkaroon nga siya ng trauma noong pumasok nga ang mga magnanakaw sa loob ng bahay niya. Karamdam nga si Lynette ng pagkakabalisa at hindi na nakakatulog ng maayos. Nag-alala nga ang kanyang asawang si Carlos at sinadyos na nga niya dito kay Lynette na kailangan niyang magpatingin sa psychiatrist upang matulungan ang kanyang kalagayan. Subalit itong si Lynette ay in denial. Hindi niya tatanggapin ang mungkahay nitong si Carlos sapagkat sa isip niya ay hindi siya baliw at lalo siyang na-stress. Naman hindi agad mapilit nitong si Carlos itong kanyang asawang si Lynette. Hindi rin niya masabi agad dito kay Annalyn pagkat sa isip niya ay siya na nga ang bahala sapagkat obligasyon niya at kargo nga niya itong si Lynette dahil siya ang asawa. Ngunit sa ginagawa niya ay walang ibang makakakumbinsi kay Lynette kundi itong kanyang anak at alam kong malaki ang makakatulong si Annalyn upang kumbinsihin nga ang kanyang ina para magpatingin na nga sa isang psychiatrist. Huwa nga sa kalagayan ni Lynette itong kanyang kaibigang si Doc Katie, kaya naman palihim niyang sinabi ang nangyayari sa ina nitong si Annalyn. At parang guguho nga ang mundo sa kanyang mga natuklasan dito sa kanyang ina. Hindi niya sukat akalain na may pinagdaraanan din pala ang kanyang ina. At ang oras at atensyon niya ay nakalaan lamang sa kanyang lolo. Dito nga ay mapapansin nating mapapayakap na lang itong si Annalyn sa kanyang kaibigang si Lyndon. Hanggang kailan siya magtitiis sa kanyang mga pagdurusa na tela baga wala ng ending ang kanyang paghihirap. Mamaya guys, pakaabangan natin ang lalong umiinit na tagpo ng abot kamay na pangarap. Sa mga bago sa aking channel, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys. God bless. Bye!